Hello, good morning mga karakwatsero. So today is December 23. Yan, bukas is Christmas na, no? So ngayon, nandito na tayo sa may Alaminos. Tanaw natin ang S60R4 ng Alaminos. So mag-update tayo din sa may Alaminos San Pablo Bypass Road mga karakwatsero. So tandaan natin pag nasa Pitro na tayo, konti na lang, mag-right turn na tayo. Papasok na tayo sa Alaminos Bypass Road. So sa gilid, mayroon na namang commercial din Malay natin, either Jollibee, McDonald's, or 7-Eleven. So malaman natin yan after 3 months kung anong commercial na naman yan. So ito na yung Alaminos Bypass Road. So din tayo nag-update I think 4 months ago. Kasi nandini na rin yung S60R4 nakaparallel na sa kalsada din So pansin nyo lang mga kalakwatsero, itong Alaminos Bypass Road hindi maganda pagkagawa. So bagong bypass road pa rin to, pero wala na, sira na, dami ng cracks, hindi na pantay. Then yan na nga, marami ng mga lubak-lubak. So hindi siya safe lalo na paggabi sa mga motorista. So ingat kayo pag dumaan kayo din kasi itong Alaminos Bypass Road pangit, no? Ang daling masira, substandard ito pagkagawa mga kalagwatsero. So din yan ito tulay ito ginawa na uli. So sa lahat na bypass road na dinaanan natin, itong Alaminos na bypass road ang hindi maganda na pagkagawa. Aywan ko lang kung sino contractor din grabe naman yung cost cutting niya. Substandard pagkagawa talaga itong kalsada na to, yan hindi talaga safe daanan nito mga kalakwatsero. Mabulaga ka talaga dyan, lalo na mabilis yung takbo mo, tapos mayroong lubak, basag na yung semento. Dapat yung contractor din ma-question din. Grabe yung corruption din dapat maganda ito kasi bypass road to so lang wala, ang pangit din naman sira na. So yan ang mga kalakwatsero, nakakalungkot mayroon talagang mga contractor na grabe maganon ng corruption talaga na hindi nahiya. Tax pa naman natin ito. So, yung Alaminos San Pablo Bypass Road, yan yung i-update natin. First time natin yan mga kalakwatsero na i-update natin. So, tingnan natin kung passable na ba siya. Although maraming nagbablog na, parang tayo nanganghuli din Ang daming motor vlogger na nagbablog. Karamihan sa mga nagbablog, hindi naman pinapakita lahat. Ang sinabi lang nila, maganda, passable daw. So, mas maganda tayo yung actual. Tingnan natin kung passable ba talaga. Okay na ba siya daanan ng ating mga motorista. Kasi, I think kung yan ay passable, malaking kaginhawaan na rin. Lalo na yung papunta ka ng Quezon Province, Bicol, para makaiwas tayo sa traffic din sa may San Pablo. Grabe talaga itong San Pablo mga kalakwatsero. Sobrang traffic talaga. So malaking tulong itong mga bypass road na ginawa ng national government. So nandini na tayo sa may barangay San Miguel, sakop ng Alaminos. So ayan. So ang left side niyan, yan yung papuntang Alaminos town proper. So ito yung mapa natin yan. At ang right side naman, yan yung papuntang Lipa. Yan yan yung papuntang Lipa. Din ito na yung papasok ng San Pablo. So ito na yung Alaminos San Pablo Bypass Road. So ayan kitang-kita ng ebidensya, hindi pa pala maganda din mga kalakwatsero. Maputik pa. Bungad pa lang to, hindi na maganda. So bakit kaya na sa mga ibang motovlogger hindi to pinapakita? Bahala ka sa buhay mo. Kung ikaw din yung mabulaga ka rin lalo nitong mga sinusundan natin mga biyahero to papuntang Bicol, sigurado nagrereklamo na to. Kasi sa ibang mga nagbablog, hindi naman sinasabi na ganito pa pala ang kalsada
Although hindi naman siguro lahat. May portion din siguro na okay rin, no? Pero pag ganito kasi, nakakatakot din, no? Kasi parang wala tayong assurance kung hanggat ganito ba lahat ang daanan natin. Matatrap lang tayo eh. Hindi natin alam, yung iba bumalik na, di ba? Yan, mga kasalubong natin baka bumalik na. So dapat complete detail kung tayo naman ay isa sa mga nagbablog, dapat linawin natin gaano ba siya kapasabol. Yan o. Yan mga kalakotsero. So na ang daming masko, ang daming nangaroling din eh. So yung mga nangaroling din eh mga kalakotsero, hindi ito mga badyaw. Mga taga din yan sa may barangay San Miguel, sakop ng Alaminos. Yan o. Kala natin badyaw, mga taga din yan. So ito na yung update natin. Hindi maganda, pero try natin mag aerial video para makita natin yung pinaka overall din pala sa bukana. O sa unahan naman, tanaw naman natin yung simento na naman. So putol-putol mga kalakotsero yung trabaho. Ganito naman talaga ang bypass road, hindi naman lahat complete yan. So siguro after 1 kilometer o 500 meters, yan, lubak-lubak na naman. Ganyan kasi yan. So din medyo okay. So try muna natin mag aerial video. Hanap muna tayo ng area para makita natin. So 4 lanes pala ito. Okay, dito muna tayo. So yan ang aerial video natin mga kalakotsero. So yung left side natin, yan yung papuntang Lipa. At ang harap naman yung opposite side, yan yung papuntang Santo Tomas. Ang right side naman, yan yung papuntang Alaminos town proper. Ikot tayo. So ito yung dinaanan natin kanina. Ito na yung Alaminos San Pablo Bypass Road. Yan o. Maputik pa. So yan, ongoing construction pa kasi ito. So tanaw natin din yung barangay San Roque. Parang San Roque nga yan. No? So tanaw na rin natin din ang East 60R4. So yan yung East 60R4. Then parallel pa rin no ng Alaminos San Pablo Bypass Road. So itong bypass road, mayroon itong total na 12.8 kilometers ang haba. Yan. So malaking tulong na naman din to para mabawasan yung traffic congestion sa labas sa may Maharlika Highway, para hindi tayo maipit sa traffic. So dini muna tayo kung sakali ito ay tapos na talaga. So may pailan-ilan pa rin na biyahe na daan. So check natin doon sa dulo mga kalakotsero kung ito pa talaga ay passable na, para makita natin. Okay, continue tayo. So ito na yung papuntang San Pablo City. So tingnan natin sa unahan kung ganito pa ba. So left and right, ang daming saging. Ang daming farm pala din no. Farm ng saging pala din oh. Ang daming saging. Yan. So ayan, itong area na to parang ongoing construction. So check natin kung ganito pa ba. Ayan, wala na, rock road na naman no. At saka maputik pa yung may area na maputik, butas-butas. So ganito ang situation mga kalakotsero. So sa tingin ko pa parang alanganin yan. Putik. Ano ba nangyari sa adventure? Tumaan na siya doon.
Kung ako yung mag-decide, hindi maganda din yung mga kalakwatsyero. Mas maganda magmaharlika highway na magmaharlika highway na lang tayo. At least na ipakita ko sa inyo. So matagal pa to, no? Matapos itong bypass road. So hindi talaga siya totally maganda. So sa ibang mga moto vlogger, mga kalakwatsyero, hindi to nakita. Hindi to pinapakita nila. Ang pinapakita nila yung magandang kalsada. So ayan, nandyan tayo. So mag-left turn na tayo kasi wala na, dead end na. Yan, road close na. So na tayo, left turn na. Yan. So ito na yon ang palabas sa puntang doon sa may San Pablo City proper. Kaso lang malayo, mga kalakwatsyero, napakalayo pa, no? Ilang kilometers pa to papunta doon. Parang lugi tayo, no, sa oras. Okay na sana kung binuksan na yung kaso lang naka road close pa pala. Dito San Miguel din to, sakop ng San Pablo, di madaanan natin yung San Gabriel, pero malayo yun, mga kalakwatsyero, napakalayo pa, no? Hindi ko ma-memorize yung mga barangay din, pero ang dami pa, no? Ang layo pa to, nako. So sa unahan madaanan natin ang Islex TR4. So mag-update na lang tayo dyan sa may Islex TR4. So recommended ko sa inyo, mga kalakwatsyero, wag mo na kayong dumaan sa San Pablo Alaminos Bypass Road kasi yan, ito pa rin mangyari sa inyo. Baybayin mo pa rin yung mga barangay kasi sarado pa pala yung dulo, hindi pa pwede daanan. Wala pa rin tayong mapasubo pa rin tayo doon sa San Pablo City, ma-traffic. So ito na yung Islex TR4, yan. Parang gawan to lang ng tulay siguro din yun. So check natin. So din mag-aerial video na naman tayo, mga kalakwatsyero, para ma-update ko kayo din sa may Islex TR4. So yan. Although malaking tulong pa rin itong Islex TR4 at saka yung San Pablo Alaminos Bypass Road, no? Pag ito ay magsabay-sabay magbukas, mga kalakwatsyero, wala na. Tahimik na ang Maharlika Highway. Kasi itong Islex TR4 pa lang, malaking tulong na to eh. Yan, no? Diyan, parang may bridge. Sa kabila din, may bridge, oh. First time natin to na-update. So ito na yung Islex TR4. So ito yung napakaganda pag matapos na, mga kalakwatsyero. Kasi diretso na talaga itong Lucena. Itong kalsada na to. So malaking kaginawa na. From Maynila, yung 4 hours ay 1 oras na lang. 1 hour mahigit na lang yung travel time. So yan, ito yon. So next na city din is Lucena na nga. So pambayan lang, Chaong palang kasunod ng San Pablo yan. From San Pablo, Chaong, din Candelaria. Tapos Sariaya. Din yun na, Lucena na siya. So ikot na lang tayo, mga kalakwatsyero, at least na update ko na kayo kasi di na natin kaya abutin yung dulo doon. So dito muna tayo. Balik tayo din eh. Yan. So pansin nyo yan, mga kalakwatsyero, ayan ang dalawang parang bridge. So hindi natin alam kung anong gagawin yan, idugtong ba yan. Kung gawing bridge to, napakahaba, sobrang haba itong bridge na to. Yan, so Islex TR4 ng San Pablo, Laguna. Okay. Naintindihan ko na, mga kalakwatsyero. Ito pala yung exit. From Maynila, exit ka din eh. Labas mo is San Pablo City. Ito pala yung exit point ng San Pablo. Yun. Gets ko na. Yun pala ito. So, ayan.
Yung pinaka dulo doon, yung medyo malayo-layo na, yan na yung Alaminos mga kalakwatsero. So bandang Alaminos na rin yan. Grabe, ang lawak. So grabe pala itong San Pablo, napakalawak pa ng farm din mga kalakwatsero. Sobrang lawak pa. Ang Mount Makiling, oh, maliit na lang. Okay, balik tayo din eh. So itong Islix TR4, malayo pa rin to sa San Pablo mga kalakwatsero. Parang siguro mga nasa 3 to 4 kilometers pa rin ito from the city. Itong exit din eh. Medyo malayo-layo din pala. Pero at least na-update ko na kayo. Although malaking tulong talaga itong mga kalsada na to, yung bypass road, yung Islix TR4. Napakagandang proyekto ito mga kalakwatsero. Kasi ang San Pablo talaga ang pinaka ng traffic. Lahat talaga dyan, no? Nag-i-stack up dyan sa San Pablo. Lalo na yung bago mag-SM, nako po, grabe ang traffic yan. Okay, so at least naipakita ko na sa inyo mga kalakwatsero. So continue tayo sa ating gala mamaya. Palabas na tayo ng San Pablo pala. Papunta sa San Pablo, sorry. Nako po, sobrang layo din pala mga kalakwatsero mula doon sa bypass road.
kung kayo ay mag deep turn papuntang San Pablo, kung mag-exit kayo ng San Pablo, ang layo pala. So hindi talaga siya recommended mga kalakwatsero. Mas maganda pa, hintayin na lang natin matapos itong S60 R4. Kasi pag ganito lang ang bypass road, tapos mag deep turn lang din tayo, mas maganda pa, doon na lang tayo sa Maharlika. Kasi parehas lang pala ang napakalayo mga kalakwatsero, nalayuan ako. So yan kinakat na lang natin yung video. Madaanan pa natin yung mga ang daming barangay pumadaanan pala natin. Saka pa ang yung Maharlika Highway. So yan na parang sementeryo pa rin yung nasa right side natin. So yan, tananan natin yung Maharlika Highway. So sobrang layo mga kalakwatsero from bypass road. So wala, kayo nang mag-decide mga kalakwatsero kung gagamitin ba itong bypass road. Kasi kung mag-exit lang kayo ng San Pablo City, mag-Maharlika Highway na lang, medyo mapabilis pa. Yan, so yan yung mapa, hindi na pala tayo. So yan, dito na lang mga kalakwatsero. Maraming salamat po sa inyong pagpanood. God bless us all. Thank you. Bye bye.